Hello guys, so good morning. Yan. Alright. So, it's Thursday morning today, December 5, 2024. 1 o'clock in the morning. So, nagising tayo ng 12 a.m. Parang 11 p.m. pa nga. So, yan. Kasi natulog tayo ng 7 p.m. So, ngayon, trabaho na naman ulit tayo. Kasi ang daming tambak dito sa atin. Ito, bago na naman. Pinadala na naman. So, alamin natin yung problema nito. Sige. Una, kapag mga ganitong hindi mo alam yung problema. So, ano mo muna dito? Buksan mo muna. And, ayun. Nakita ko na agad yung problema, guys. So, yung problema nito, yan. Ayun, yung belt niya putol, guys, oh. Yun, number one problem, belt. So, siguro sa katagalan na nito, naputol na siya. Sige. So, wag muna nating i-power on. Kasi, tutunog lang yan at mag-iingay. So, tanggalin muna natin yung belt. Palitan muna natin yung belt. Para at least maging smooth yung work natin. Alright. So, tanggalin nyo yung tornilyo doon. Ayun, natanggal na siya agad. Ayan, ito yung scanner niya. So, this is Epson L360. So, applicable naman tong video na to sa Epson 210, 220, 365. Then yung mga kapareho nitong printer. So ito. So dito wala na siyang tornilyo. Ayan. Then ito guys, ayan naglilik din siya. Ito, naglilik yung kanyang blue. Ayan. So, naglilik ata yung blue niya. Ayan. So, mayroon na ditong tape. Sige, tingnan natin. Ano ba yung magagawa natin dyan? Parang limot ko na kung paano gumawa nito. Tagal na kasi. Paano na nga ba to? Ito, lalagay natin dito. Ayan. Ayan. Ganito. Ayan. Angat natin yan. Oops. Ayun. Pati yung waste ink pad niya, tumutulo na. Ayun, basang-basa na. Ayun. Kaya pala nakakahon na ito. Okay. So, unahin natin tanggalin yung waste ink pad. Okay. So, ayun nga guys, punong-puno na yung kanyang waste ink pad. Ayan Ayan. So, siguro to, nagpa-perform ng cleaning. Head cleaning. Or maybe, sa katagalan na din. Ayan, so, sa katagalan na din. Sige. Kuha lang ako ng nito, pamalit. So, ni-recycle natin. Kuha lang ako, then lagay ko lang ito doon. Ito guys, so ito na yung mga recycled natin. Ito na yung mga matagal ko na itong ni-recycle. So, nilinisan ko lang siya, then nilabahan. So, yun.
binilad sa araw. Yan, babalik ko lang yung ano kasi na-deform siya. Yan, lagay ko na siya dyan. So, ganyan lang naman yun eh. So, may video ako niyan kung paano ba mag-recycle ng waste ink pad. So, hanapin nyo na lang. Then, lagyan natin dito ng isa pa. Yan. Yun. Then, dito. Diba? Oh, diba? Akala mo bago eh. So, ganun lang. Ganun lang siya. Magre-recycle ka lang. Bibilad mo sa araw. So, talagang magtsitsaga ka lang maglinis. Gamit na lang kayo ng plastic. Yan nyo yung plastic or gloves para hindi kayo madumihan. So, kanya-kanya diskarte lang yan, guys. Okay, let's focus on this. Paano na ba to? Lagyan natin siya ng papel para hindi na masyadong kumalat yung galawin natin para hindi masyadong madumi sa ilalim. Yan. Susundutin mo lang yan dito, guys. Dito sa ilalim, sundutin mo lang yan. Sundutin mo lang doon. Susundutin mo lang dyan. Yan. Then, pwede naman na yung bungkalin. Yan, hagutin mo lang siya papunta dito. Yan. So, kung mayroon pa kayong printer na ganito, then gusto nyong i-restore, then yung printer ninyo ay tinatawag na siyang The Legend. Yan. Alright. So, The Legendary Printer. So, ang tagal na nito eh. Tagal. Ito yung pinakaunang printer ng Epson na nagkaroon ng scanner. So, Epson L210, 220, 360, 365. Then, ito talaga, pag mga ganitong mga printer, heavy duty talaga to, guys. So, hindi ito basta-basta nasisira. Then, yun lang. Kailangan mo lang talaga siyang alagaan. Ngayon, paano nga ba tayo magpapalit ng ano? Paano nga ba tayo magpapalit ng tawag natin dyan, flex, ito. Paano nga ba natin papalitan tong ng ito? Timing belt. Ayan, nawawala na ako sa sarili ko, guys. Timing belt. Medyo makapal yung timing belt niya. Ano ba, may available ba ako dito? Mukhang maninipis yung timing belt ko, guys. Ito, medyo malaki-laki. Naku, maghanap ako nito. Okay, maghanap po na ako ng timing belt. Ayan, guys, so continue na tayo. Ayan, may nakuha tayo dito. Dito sa mga available natin. So, wala dito, medyo makapal-kapal. Naghanap pa tayo doon sa ating ano. Yun. Ayun. Okay. So, kung mayroon din naman kayong available, mas maganda yung eksakto na, ano. Yan. So, ito galing to sa mga printer natin na binili na lang natin. So, ayaw na ipa-repair ni customer kasi nga medyo malaki yung gagastusin, especially kapag printed na yung pinag-uusapan. Okay, advice ko lang sa inyo kung bibili kayo ng printer, I mean ng printhead, huwag kayong bibili ng mura, ha? Kasi nako, magsasayang lang kayo ng oras at ng ano dyan, ng pera, ano. Halimbawa sa TikTok, may isang teacher, sabi niya, siya na lang bibili ng printhead.
Sa Epson L120 naman yun. So, bumili sa TikTok, nasa 400 pesos. So, 399 ata. Ayun, nag-open naman, pagkapalit. Ako pa yung nagpalit eh. Pumunta ako sa school niya. Ako pa yung nagpalit. Then, yun, nag-print head, nag-nozzle check ako. Then, well, yung black may problema. Sabi ko sa kanya, mag-head cleaning na lang siya, mag-ink flashing. So, after na mag-perform ng head cleaning, yun, namatay yung board. Patay na yung printer. So, wala, naapektuhan kasi sira yung print head. Yun yung disadvantage nun. Sige. Ano gagawin natin dito? Eto. So, bungkalin muna natin to. Anong oras na ba? Maaga na eh. Tanggalin muna natin to guys. Ayan. Then yung sayan niya, papalitan na din natin. Itong hose na to, palitan din na natin. So meron na tayong available dito. May nakuha na ito. Okay. Then sunod nito, so, tanggalin na natin to. Tanggalin natin yung flex cable. Then, ito. Tanggalin natin to. So, how to do that? Dito lang guys sa ilalim, sa likod. Press nyo lang to dito din. Ganun lang. Yun. Ganyan. Then, tanggalin yung screw dito. Tanggalin yung screw sa dynamo. So, inabot tayo ng 1 oras kahanap ng ano. Ang dami kasi tayong stock dito. So, naghanap pa ako ng ano. Naghanap pa ng belt. Yan. So, dito kasi, kung hindi mo tatanggalin to, ang mangyayari niyan, hindi mo matatanggal yung kanyang, ito, yung carriage niya. Yan, tanggalin yan. Then, sunod, itong tornilyo na to, dito, tanggalin. Ayan. Ayan guys. May tornilyo pa ba ito dito? Ito, may tornilyo pa yan dito guys. Tanggalin nyo dito. Yan, so since okay na yan, iangat nyo lang to. Angat nyo lang yan. Then, hugutin nyo dito. Yun. So, dapat lumabas siya dyan. Yan, ganun lang yan. Then, eto na. Yun. Ito yung ano natin sa belt. Ito, linisin na din natin to. Yan. Wag lang yung pinakang head. So, yung side lang para malinisan na din siya. Ito, dampian nyo lang itong mga side na to. Yan. Wag yung pinakang nilalabasan ng ink sa head, ha? Ito yan. Punasan nyo lang yan dito.
Huwag mismo doon sa center. Kasi yan, doon na yun lumalabas yung ink. Baka mabarahan nyo pa. Then, ito. Linisin natin sa loob. Yun, diba? Right? So, palit na tayo. Tanggalin lang natin to. Yan, tanggalin lang. Tanggalin lang siya. Yan. Yun. Then, paano magpalit? Ganun lang din. So, ito, lalagay mo lang siya dyan. Yan. Then, push mo lang yan. Push. Yan, push. Yun. Right. Then, yan. Pasok mo lang siya ng yun. Then, that's it. So, sa pagbalik naman nito guys, so dapat nakaganito siya. Mas maganda kung itali mo na yan dyan. Para hindi ka maabala. Yan. So, ganun. Kaya ganito. Yun. Ayun. So, nakaganyan na lang. Oh. Diba? Nakaganyan lang. Yan. Kasi para hindi tayo mahirapan magbalik dito. Tutok natin. Yun. Para mas kita ninyo. Okay. Sige na, balik natin. Ito, nakaganyan. Iangat natin to. Hawakan nyo lang dito sa ilalim. Iangat nyo dyan sa ilalim. Yan. Then, ito, tingnan nyo dito. Ito. So, dapat papasok siya dito. Sa ilalim. Yun, ang dali lang, di ba? Yun, ganun lang. Simple. Ayun na. Pasok na agad. Alright. Sunod yan. Ito, balik na natin yan. Tagyan na natin ng tornilyo. Balik na yung tornilyo dito. Alright. Yan. Okay, yung isang tornilyo na pambakal, ito. So, dito yan. Dito. So, yan. Balik natin dito. Yan, alright. Okay. Very good. Yun na nga, guys. Sunod. Ito. Ibalik na natin to. Pasok mo lang yan dito. Pasok lang dito. Yan. Yun. Then, yung sensor, ilabas. Yun. Then, push going to the left. Then, lock. Okay na yan. So, yan. Very good. The other thing, okay. So, dito na tayo guys. Ito, lalagay na natin ito dito. Yung dynamo niya. Ano? Ilagay natin dyan. Yan. So, bago muna natin i-ano yan. So, ito muna. So, yung ano muna natin. Tingnan nyo na lang sa ilalim. Dapat hindi sila magkagulo sa ilalim. Ano? Sa tama dapat yung ano. Then, ito, pag ganyan nyo lang, then, isabit nyo doon. Yan. So, nakaganyan lang. Yung, ano natin, nakaganito siya. Then, sabit nyo dito. Dito. Okay. Then,
hugutin. Yun, diba? So, sa ruler, i-ano natin doon sa, ano niya, plastic ruler niya. Then, ito naman, sa paglagay naman ito, so, hawak niya na, diba? Yan. So, ito, kuha kayo ng matulis na bagay, i-ganyan nyo lang. Then, ito, dapat nito, hindi pa siya nakatornilyo para mabilis nyo yung maipasok dyan. Yan. Yun. Then, hugutin. Okay, yun. So, nakalagay na siya dyan. After that, yan, ipasok nyo na. Yun. Hanapin na yung butas. Ikutin na lang. Ayun. So, dapat para yung ano ng butas niya. Yun. So, dapat kita nyo yung butas doon. So, para at least pag binalik nyo na yung tornilyo, hindi na kayo mahihirapan. Yan. Balik yung tornilyo. Yan yung maiksing tornilyo ha. Dalawa. Para sa dynamo. Yan. Nantok na ako guys, pero mayroon pa tayong Epson 3210 na ayusin. So, yan. Nahulog na. Antok na talaga. Hindi ba kasi nagpahulog? Okay nga. Puti na lang, magnetize yun. Then, sunod dito. So, hawakan nyo na lang yung tornilyo para hindi siya mahulog. Naku, mahuhulog talaga guys. Ito kasi masyado itong mahaba eh. Tingnan nga natin kung pwede ba. Ayun, pwede naman pala. Ayun, pwede naman pala siya. Yan, so mas maganda kung magnetize yung ano ninyo para hindi nahuhulog. Ayan, next natin gagawin. Ito na. Ito, ibalik natin to dito. Yan. Ikot lang natin yan dito. Yung wire na yan, yan. Yung wire na yan, ikot lang natin yan dyan. So, dalawang ikot, yan. Then, ito din. So, nakaganyan lang yan. Right? Ano na ba yung next natin? Next, yung flex cable. Lagay na natin yung flex cable. Yan. So, lagay natin dito. Okay. Mukhang mahirap maglagay dito. Nako guys, ayun na. Sumabit. Nako. Natanggal. Wala na. Lagyan natin to. Diyan. Yan. Then itong blue na to, ito yung plastic na pang para mas maipit siya. Pag natanggal, tsagaan nyo na lang siya maibalik. So, nangyayari na natatanggal to kasi matagal na yung unit niya. No. So, kung mahirap pa naman to ibalik. Yun.
So, tsatsagaan nyo lang talagang ibalik siya, guys. Ganyan lang. Kasi kung hindi nyo yan ilalagay, so, magkakaroon niya ng loose connection. Ano? So, magkakaroon niya ng loose connection. Yan, sunod ito naman. So, careful lang. Yan. Then, push down. Alright. So, magkabaliktaran kasi sila. Alright. Next natin. So, since okay na yan. Sige nga, ayun. Okay na nga. Yun, diba? Yun. Sunod. Dito tayo sa likod. Alright. Yung likod niya, punasan natin ng tissue. Para matanggal yung yan. Yung mga ink. Para pag hinawakan sa ilalim, hindi na madudumihan. So, mas maganda nga nito, punasan siya ng basang tubig. Yan. Okay. Diyan yung pamunas natin. Nako guys, nawala na yung pamunas natin. Ito. So, pamunas natin dyan. Okay. Sunod. Ito, tingnan natin yung kanya baka nagpe-paper jam na. Yan. So, commonly, ito. Ayun, madumi nga. So, punasan natin to. So, dapat, ayun. So, isang movement going up lang siya. So, dapat hindi mag-going down. Ibig sabihin, good pa ito. Lagay, balik. Yan yun, push. So, dapat ito, naglalaro ito. Yun. Then, balik yung kanyang tornilyo. I mean, spring. Yun, alright. Sige. Sunod natin dyan. Yan, madumi na yung kamay natin. So, it's normal kasi printer yung inaayos natin. Ano? So, normal lang yan. Sunod yung waste ink pad. Lagay na natin yung pinalit natin na waste ink pad. Lagay natin dyan. Yan. Yan. Then, that's it. Lagyan na ng tornilyo. Ito. Kita pa ba? Alright. Ayan. Ayan na. So, may mga nakita ako ditong ano ba yan? So, ganyan yun lang. Okay, itak-tak. Ayan. So, may nakita kasi ako mga ano dito.
staple wire. So, yung staple wire na yan, bumabara yan dyan. Okay. Yan o, staple wire o. Dumi na pati. Buti na lang hindi inabot yung board ng waste ink. Yan na yung yung waste ink andyan na. Then nandito na din oh. Then ito. So ito baklasin natin, linisin natin yan. Yan. Tanggalin to. Ayan. That's it. Tanggalin na natin to. Ayun, di ba? So ito linisin muna natin, hugasan muna natin to. So mas mainam na maging malinis to. Ito naman, linisin natin to gamit yung tissue. Ayun. Iba ang dumi. So maganda kasing malinisan to. Kasi para at least yun, malinisan siya. Nako. Pwede na ulit yan madumihan. Kasi nalinisan na. Then dito. Yan. Okay. Yun. At least nalinisan siya, di ba? Sige, so ito, hugasan ko muna to, guys. Yan na, guys, so nahugasan na natin to. So dito dumadaan yung bond paper. So parang guide ito ng bond paper para hindi siya sumalit.
So, mas magandang malinis na yung ano, para at least luminis siya. Yun yung pinakang ano doon. Then, balik tornilyo. So, tiyagaan nyo na lang kapag madami yung printer nyo, linisin nyo. Ganito lang yung gagawin ninyo. Alright. So, ito, balik na natin to. Dito na tayo. Para matest na natin kung working ba siya. Yun. Ganun lang yun. Then, ito naman. Ito naman, sa pag, ganyan naman siya. Yan. So, mamaya, gawa na lang tayo ng video para dito kung paano magpalit nito. Huwag na nating isama dito kasi medyo matagal na yung video natin. Almost 36 minutes na. Balik tornilyo, yan. Yan, eto. Balik na natin dito. Yan, kompleto naman siya guys. Punong-puno naman. Yan. Continuous naman yung pag-flow ng ink. So, black, yellow, magenta, cyan. So, yan, kung notice ninyo, yung black and yellow, common colors. So, pero yung magenta, then yung cyan, so, nagkaiba. Bakit nga ba tinawag siyang magenta? Bakit siya tinawag na cyan? Bakit hindi red? Bakit hindi blue? No. So, kung napag-aralan niyo yung color wheel, so, nandun yun, cyan and magenta. So, yun. So, actually, yung red is a color, then yung blue naman is also a color, pero pinakang tawag talaga doon when it comes to combination, kasi primary color ang tawag dyan. Yan, primary color, black, yellow, magenta, and cyan. Yun yung mga primary color natin. Kapag nag-combine tayo, dyan lumalabas yung green, yung brown, yun, mga ganun. Ayan, nag-discuss na tayo. Alright, so anyway, sige nga, try na nga natin. Try na tayo. Try na ba tayo guys? Right, so lagay na natin yung kanyang scanner. Check lang natin to. Test lang natin. Ako, may napansin ako guys. Hanggang dito nakarating yung waste ink. Ayun o. Yung waste ink niya. Umakyat agad dyan. Ayun o. Nako, mahirap to. Kasi pwedeng masira yung board dito kapag ganito. Yung waste ink niya. Umakyat na lang. Buti na lang naagapan, hindi inabot yung board. No? So, mahirap talaga pag masyado nang matagal yung printer, then hindi masyadong na-check. Yun, kailangan mo din gamitin, i-check as user. Kailangan mong alagaan yung printer mo. Kahit anong klaseng printer pa yan, so, para may magamit ka,
alagaan mo yung printer mo. So, ganun lang naman yun. So, mas maganda kung once a month or every 2 months, check mo yung loob. Linisin mo kung madumi. Kasi hindi mo alam, baka may ipis na pala. So, yun yung common problem ng mga printer. Ipis. So, dyan nasisira yung printer. Sige nga guys. Plug in na nga natin to. Yan. Atras tayo ng konti. Hindi ko makapa yung ano ha. Yun. Plug in. Then, power on. Ayun, nag-on naman siya. Ayun, tumunog. Ang ingay ah. Bakit kaya? May error pa ba siya? Meron ba tayong hindi na ibalik? Power off. Ayun, bumigla lang siya. Tingnan, power on. Nako guys. So ito yung naging cause kung bakit naputol yung ano, yung kanyang belt. So may error siya, previous error. Then ito yung naging cause kung bakit naputol yung belt. Okay. Okay, power off. Ayun na mag-off. Ayan. Off. Unplug natin. Ayan, tanggalin natin yan. Sige. Kailangan talagang ano ba? Ano ba yung problema? Kailangan talagang tanggalin to. Tanggalin natin to. So, possible baka yung kanyang board na ano na siya ng ink. Ng waste ink, ano. So, pwedeng ganun yung nangyari dito. Yan, baklasin natin yan. Tusukin nyo lang yung ilalim. Yan, yan. Mukhang matatagalan tayo dito, ah. Yan. Ito nga yung ink, oh. Okay. What is happening on this? Bakit ganun? Pwede yung board. Aha. So may ibang error pa pala to guys. Hindi nga. Tanggalin natin yung kanyang disk. Ito yung kanyang disk. Yun. Sensor, then disk. So, kung madumi yung disk, magja-jump yung sensor.
So, yun yung main problem kung bakit naputol yung kanyang belt. Yan. Linisin natin yung disc. Gamit yung lacquer thinner. Yan. Okay. Yan. Kapag ganon, pwedeng dynamo or sensor. Pwedeng itong sensor na to or yung isang sensor dito. Pwedeng yun yung problema doon. Yan, baklasin na natin. Tanggalin natin yung ano muna. Tanggalin natin tong board. Tingnan natin yung board. Ano ba yung problema ng board? So, kung sakali may problema yung board, makikita natin. Kala ko guys, mabilis ko lang matatapos to. Hindi pala. Kala ko yun lang yung problema. Meron pa palang iba. So, linisin na din natin to dito. Ayun. Nasa main problem pa lang tayo, guys. Parang lugi ata ako sa 300 pesos nito. Labor 300 pesos. Nako. Parang lugi ako ah. So nagpo-post ako, Then nililinisan natin. Well, okay lang. Sige lang. Sige, ito na. Ito yung kanyang board. Tingin ko malinis naman siya. Saan ba yung problema? Sensor. Mahirap kung yung sensor dito yung may problema. Alright guys.
dito tayo sa microscope natin. So, inspect muna natin yung board. Okay. Nagpapawisan na tayo, guys. 3 o'clock in the morning. Hindi pa tayo tapos. So, malinis naman siya. Malinis naman, guys. Malinis naman yung board. Okay. Linisin natin. So, gumamit tayo ng lacquer thinner para linisin yung board. Ano? Oops. Sa isang tagay para sa tagumpay. Ayan. Ayun o, may mga iba na yung kulay o. Yan. Tuyin natin siya, guys, gamit yung ating hot air. Right? So, ganito lang yung pagpapatuyo niyan, guys.
So, malaga dyan, ito, dapat hindi yan so, totally drain talaga yan. Matuyo talaga dapat, pasiguro na lang kayo dyan, guys. Ayan, okay. Sige. Let's go back here. So, dito naman, check natin to dito. Linisin na din natin. Ang dumi talaga. So, nandun pa lang tayo sa main problem ng printer. Okay. Parang may tuko siya. Tinutulong ito ko. Bakit ba? Lagyan natin ng tornilyo yan dito. Dumudulas eh. Para siyang dumudulas. Ganun pa din. Yun, inuubo yung bata. Alright guys, ito check na din natin to, baka sakaling ito yung problema. Check na din natin to. Kasi kapag ganun kasi, pwedeng sensor, pwedeng itong sensor na to, yung disk o yung kasi kung kumbaga parang jumajump siya eh. Ito pero dito sa tingin ko, ayun ayun jumajump siya. Paano? Bakit kaya? Okay. Galin natin to. Ayan. Ito, gamit tayo ng eraser dito. Yan. Balik na natin to.
Alright. Yun. Sige, balik na natin to guys. So, dapat i-connect mo muna to sa sensor yan. I mean sa dynamo. Then, ito na sa power. Yan. Then, dito. That's it. Dito naman ako na dyan. Yun. Then, lagyan ng tornilyo sa gitna. Tornilyo sa baba. And tornilyo dito. So, nasa troubleshooting method tayo guys. Kasi totally hindi natin masabi kung saan yung problema kapag ganun. Pero, sa sensor, either of the two sensor yung problema. Okay. Ito. Connect. Mahirap kasi kapag ganito mga nagsisipag baklasa na yung mga ano. Mga ganito. Ito yung nakakapatagal pa sa trabaho. Alright. Dito. Kita pa ba? Yan. Ito naman. Tama naman dito. Nako. Right. Ayun na. Nagsisipagtanggalan na talaga, oh. Nako. Nako naman. Mahirap pag matagal na talaga yung printer.
Ayan na. Then, dito. Sige nga. Ito, balik na natin. Sige. Ito. Parang baliktad ata pagkakalagay ko ah. Ay, baliktad yung pagkakalagay ko ata guys. Dito. Baliktad. Ah. Baliktad. Yun. Buti na lang may tweezer tayo. Ano? Kung wala, mahirap yan. Ay, hirapan ka niya. Then, lagay muna natin yung sensor, yung disc, dito. Push. Push, push, push. Uy, 1 hour na. Ang haba na guys. Ang haba na ng pagta-troubleshoot natin dito. Kasi hindi pa maayos, ano, nako. Huwag naman sana. Yan. Sige nga. Plug in. Power on. Ayun. Ganoon pa din. Power off. Sige, para hindi umaba yung video natin, hanapin ko muna yung problema, din explain ko na lang sa inyo. Ito guys, so nakita ko na yung problema. Ito yung kanyang encoder strip. Ayan. Yung kanyang encoder strip. So, mali na yung pagkakalagay dun sa likod. Ayan, punasan muna natin. So, dito kasi, may sensor din siya, kagaya nito. Ano, kagaya nitong sensor na to. So, dapat, ito, nakapasok doon sa sensor. So, titingnan nyo yan dito. Then, ganyan. Pasok nyo dito. Alright. Kaya naman pala. So, mahirap na magpasok dito, guys. Yun. So, siguro yung pagtanggal natin kanina, hindi natin na ibalik. Then, okay na yan. Yun. Power on. Normal mode na yan. Yun. Diba? Ayun. Encoder strip. Nadagdagan yung problema. Yan. Ayan na siya guys. Okay na.
Antok na tayo. Anong oras na ba? Right, so it is 3:50 in the morning. Good morning, good morning. Yan, so blinking siya kasi wala yung scanner. Now, kaya yan blinking kasi wala yung scanner. Power off. Lagay natin yung scanner. Right? Power on. Yan. May shadow na yung kanyang ano. Nag-moist sa loob guys yung ano. Yung scanner niya nag-moist sa loob. Yun. Sige, power off. Power on. Blinking. Ang tagal. Tagal ay, nako, error. Yan na naman ang error. Ayun, hindi bumalik. Hindi bumalik, oh. Ayaw na bumalik. Bakit ba ayaw na bumalik? Sige, dyan natin yan. Power on. Yan itong gumalaw yung head. Yun. Okay. Babalik pa. Babalik pa. Yun. Alright. Ayun na. Ayun, that's the normal, ano. So, kailangan mo lang ilagay doon para mag-move siya papunta dito. So, yun. So, yun yung normal na, ano niya na, response, ano. Tagal, oh. Oh, hay.
Ay, salamat guys. Ayan, stable na. So, napakaraming error ng printer na to. So, yun nga, kapag naputol yung belt, so nadadagdagan talaga yung error kasi yung humahampas siya papunta doon eh. So, I started at 12 a.m. Then, ito, alas 4 na ng madaling araw. Ito, hindi pa natin natapos, hindi tayo makaproceed sa ibang printer. Sa ibang laptop, sa ibang nandito. So, hopefully, okay na. Yan, sige nga. Sige nga, mag-nozzle check nga tayo. Power off natin. Okay. Nozzle check tayo, guys. So, nagpo-post tayo ng video para at least hindi natin makonsume. Pero ito, inabot pa din ng 1 hour and 17 minutes. So, power on. Press natin to. Cancel, then power on. Right? Antayin natin mag-print. So, sana mag-print na. Meron pa, hindi pa natin nakikita yung output niya eh. Kailangan natin makita yung output. Kasi mahirap naman kung naayos natin yung belt, yung ibang problem. Pero yung output naman ang pangit, so hindi pa rin yun acceptable. Ano? So kailangan maayos natin yung output. Unless otherwise, alam ni customer na may problema yung output niya. Ano? Ayun. Sumabit na naman, oh. Nako guys, power off. Power on. Parang may sumasabit pa. May iba pa tong problema, guys. Ako, naubos na yung oras natin dito. Lugi ba tayo? Kanina pa eh. 12 a.m. 4 a.m. na. Ayan, puyat na tayo. So, puyat na tayo dito, guys. Almost 5 hours na. Yan, pakinggan nyo yung ingay na yun. Parang may sumasabit. Lugi tayo sa 300. Naka, ayun, tulong na lang natin sa kanila. Sige. Sacrifice tayo, guys. Yan. So, hiyaan muna natin yan. Yan. So, basta stable na siya, no? Yung other, problem, ipapart 2 ko na lang, guys. So, basta yan, nag-okay na yung printer. Hindi lang natin nakita yung output niya. So, I'm going to stop this video. So, abangan nyo lang yung part 2 kasi magwa 1.5 hour na tong video natin. Ayan, so thank you so much. This is Richard Kotek, Ale Altamarino. Peace out, guys. Good morning.